Good morning everyone! Nandito na naman po tayo magbibigay ng ating political analysis. Ayan, so again, magpapaalala na naman po ako sa inyo kung kayo ay anti-Duterte. Mag-subscribe na lang kayo sa aking channel. Huwag nyo na pong panoorin ang video na ito dahil alam kong magkakasakitan na naman po tayo ng loob. Okay, so unahin ko na po kayo. Hindi po ako against na makasuhan, sampahan ng kaso si former President Rodrigo Roa Duterte. No? Ako po bilang isang Pilipino, bilang isang botante ay naniniwala na karapatan ng sinuman na mapatunayan kung ano ang katotohanan. Kung mayroon pong kaso, mabigat na ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay sa kanyang programang War on Drugs na inilunsad nung siya po ay namumuno bilang mayor sa Davao City hanggang siya ay maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nilabanan po ni Rodrigo Roa Duterte ang paglaganap at lumalawak na krimen na dulot o bunga ng droga. Nilabanan po niya ang korupsyon. Ito pong dalawang bagay na ito ang kanyang naging goal, kaya pinasok po niya ang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Naramdaman natin ito, naramdaman ito ng marami. Dahil sa korupsyon na kanyang nilabanan, nakita natin na nagsulputan natapos ang mga malalaking infrastructure projects noong panahon ni Duterte. Ang kanyang DPWH Secretary na si Mark Villar, ginawa ang lahat para ipatapos ang napakaraming mga skyways. No? At ilan sa kanyang mga cabinet officials ay nakapagpatayo din po ng mga buildings. Marami ring mga naipatayong mga rehabilitation centers para sa mga drug dependent na umasa, nangarap na muli ay makababalik sa komunidad, tatanggapin ng kanyang mga kababayan. Hindi po pinatay, wala pong balak patayin, wala pong balak pumatay ang Pangulo. Ang kanyang nais ay yung mga drug dependent na biktima ng mga drug lords ay makakalas doon sa droga, sa paggamit ng droga, sapagkat sila ay mga biktima lamang. Dahil sa napakalawak at napakatinding pandemya ng droga, korupsyon na kanyang nilabanan, nakita natin ang isang malaking pagbabago. Yung mga tao po behind drugs, mga tao behind massive corruption sa government, mga tao behind the terrorism, ay naglaylo noong panahon ni Duterte. And hinintay lamang nilang matapos ang termino ni former President Duterte. Kaya nung matanggal po si President Duterte, nung matapos ang kanyang termino bilang Pangulo, ginamit nila ang isang Pangulo na masasabi nating uto-uto o weak leaders. No? Weak leader kung tawagin. Sapagkat ang Pangulo natin ngayon ay isang uri ng pinuno na kung saan ay ginamit lamang yung kanyang apelyido pero hindi po siya ang nagpapatakbo at nag-uutos
sa kanyang mga cabinet officials and secretaries. At ngayon nga, habang dumadaan, lumilipas ang mga araw, buwan, linggo, mga taon, sa kanyang nalalabing higit 2 taon o 3 taon, patuloy pong sumasadsad ang kanyang kapalaran. At ito po ang nakikita nating magiging susunod na mga pangyayari. Impeachment of the President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Okay? So, ito po ang mga grounds na maaaring gamitin ng prosecution laban sa kanya. Okay? So, kung kayo po ay mayroong iba pang mga natunghayan over the past few years, no? Lalo na po yung mga napanood natin sa Quadcom, sa Tricom, at syempre doon sa mga hearings, no, na isinagawa, no, sa Supreme Court kaugnay po ng 2025 national budget, mga hearings po na isinagawa ni Senator Amy Marcos, no, dahil siya po ang chairperson ng Committee on Foreign Relations. So marami po siyang mga natuklasan doon na maaaring gamitin ng prosecutions against the President Bongbong Marcos Jr. Okay, so ito po unahin natin. Nitong nakaraang eleksyon, nakita natin ang lakas ng taong bayan. Lahat po ng tumakbong Duterte sa Davao City ay nagwagi. No? Lahat po ng mga Duterte ay nagwagi. Sabi nga po ni Attorney Nicholas Koopman, no? Ang totoong prosecutor ay nasa Manila at nakaupo sa Malacanang. Common sense po, no? Naintindihan niyo po ba yung ibig sabihin doon ni Attorney Nicholas Koopman? Ibig sabihin, hindi po taong bayan ang nagnanais na ipatapon si former President Duterte sa ICC, kundi ang Pangulo dahil sa kanyang political agenda, dahil nais niyang tamasahin kung ano ang tinamasa ng kanyang ama na si Ferdinand Edralin Marcos Sr. Pero hindi po maaaring pareho ang dalawang tao, no? Iba po ang utak ni dating Pangulong Edralin Marcos. Matino po iyon. Hindi po gumagamit ng droga. Iba po ang tao kapag gumagamit ng droga. Wala po sa katinuan. Okay. So, ang pagkapanalo ng mga Duterte ay masasabi nating people's protest. No? Masasabi nating people's protest. At dahil nga po lahat ng mga hindi kaalyado, hindi po miyembro ng PDP Laban, ngunit sumusuporta sa PDP Laban o sumusuporta sa Duterte, lahat po yan nagsipagwagi. Marcoleta, Camille Villar, Amy Marcos, Isidro Ungab, Pamela Baricuatro. Siyempre, nagbabalik si Bagatsing, Isko Moreno, at marami pang iba. So, nakakuha po, no, ng maraming simpatya ang mga Duterte sa lahat ng mga politikong kumapit, naniwala, at patuloy na naniniwala sa mahusay, matapang, at matinong pamumuno ng mga Duterte. At ito po ay mayroong impact sa magiging kalalabasan at kalagayan ng Pangulong si Marcos Jr. sa kanyang nalalabing mga taon sa Malacanang. Pag-usapan po natin.
Ang pagkapanalo po ng mga Duterte ay malaki po ang impact sa magiging kalagayan ng Pangulo sa susunod na mga araw, linggo, buwan o taon. Bakit? Ito nga po yung sinasabi niya na people have spoken. Nagsalita na raw ang mga tao. Ayaw na niya ng gulo. Nais na niyang magkasundo ang lahat. Trabaho na lamang ang gagawin. At mabigat yung kanyang binitawang salita na handa siyang makipagtulungan, makipag-alyansang muli sa mga Duterte. Pero ito po ay hindi kinagat ng mga Duterte dahil alam nilang ito po ay walang katotohanan. Ito po ay pangloloko, panggagamit o pang-uuto na naman sa mga tao. So dahil hindi kinagat ng mga Duterte, hindi rin po ito kinagat syempre ni former President Duterte. Okay? Dahil nagulat nga po itong si BBM dahil akala niya, kumpiyansa siya na mananalo itong mga kongresista na nabayaran during the election. Yung mga pumirma sa impeachment, 'di ba meron silang grand plan, no? Ito po ay alisin sa kanilang landas ang mga Duterte. Kaya nga pinatapon nila si Rodrigo, pina-impeach nila itong si VP Sara. Lahat na ng ginawa nila ay planado po ang mga yun. Yung mga plano nila para paalisin sa Pilipinas ang mga Duterte, nakadokumento po yun. At yung mga dokumento na yun ay ipinakita po mismo ni Senator Amy Marcos during the Senate probe na ginawa po niya. Imagine, 80 pages, plano, no, o plan horus para dalhin sa ICC. Yan ba yung hindi pinagplanuhan? Nandyan din po yung natuklasan ni Senator Amy Marcos na plano ng Pangulo, plano ng kanyang kapatid kasama si John B. Cremulya, Anyo, Gibo Teodoro. Tapos bumaba na yon hanggang sa PNP Chief Marbil, hanggang yung utos ay bumaba kay Nicolas Torre III. Hanggang sumama pa nga po si Ambassador Lacanilao. So, iyon po, no, yung mga yon. Lahat po yun ay malinaw na pinag-aralan ng mga Duterte. Kaya, noong bago mag-eleksyon, sabi nga ni Inday Sara, sinabi ko na kay former President Duterte na sa lahat po ng PDP laban na kanyang ini-endorse ay dalawa lamang yung makakapasok. O, diba? Alam naman natin, napakalakas ng PDP laban. Sikat na sikat. Very obvious. Dapat sila ang panalo. Pero bakit dalawa lang yung sinabi at ginarantiya ni BP Sara sa kanyang ama? Dahil nakita po ni BP Sara kung paano ginamit ng administrasyon ang mga pondong inilagay sa 2025 national budget. Ginamit po nila iyon para bumili ng mga boto. Bayaran ang mga kongresista na pumirma sa kanyang impeachment. At kaya nilang bayaran ang mga botante. Kaya, pagdating sa halalan, tagilid ang PDP laban. So, ang focus ng administrasyon, syempre kasama dyan si Romualdez, ang focus ng administrasyon ay Duterte lang. So, yung kanilang makinarya, yung kanilang pera, ang kinalaban nila ay mga Duterte lamang. So, binayaran nila yung mga botante, binayaran nila yung mga kongresista para ipa-impeach si BP Sara. Okay? Ito naman, itong sitwasyon na to ay biglang nagbigay linaw. Kumbaga merong parang light na pumasok sa
ibang grupo, o ibang partido. Yung Pinklawan sa Kadilawan. So, sabi nila, naiisip ko lang naman ito. Siguro, ganito yung naisip nila. Malaki yung tsansa natin na makapasok ngayon sa gobyerno. Bakit? Kasi ang kalaban ng administrasyon, Duterte lang eh. So, wala silang pakialam sa mga pinklawan na yan. Wala silang pakialam sa mga dilawan na yan. So, gagamitin natin ito. Ilan sa mga pumasok, no, na dilawan, pinklawan, si Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Kasi hindi naman sila yung focus eh. So nakakuha sila ngayon ng mataas na bilang ng boto. Very obvious yun. Kasi hindi naman sila siniraan ng administrasyon. Pangalawa, yung ibang mga partido ay sumama pansamantala sa alyansa. Bakit? Kasi wala silang pera eh. Wala silang pera. So, para manalo sila, kailangan muna nilang makipag-alyansa. Sino yung mga kongresistang yon? Sino yung mga senador na yon? Alam niyo na kung sino. Alright? So, eto na nga mga kaibigan. Isa doon siyempre si Ping Lacson. Panoorin niyo si Ping Lacson. Okay. So, ito guys, no? Eto na nga. Natapos ang halalan, nakita natin ang puwersa ng mga Duterte. Siyempre, kakabahan ngayon ang administrasyon. Galit na ang mga tao, lalong-lalo na kay Romualdez. So sabi ni BBM, naku, kailangan ng tanggalin ang House Speaker. Kailangan ng palitan ang House Speaker. So, dyan lumabas si Congressman Toby Tiangco. Sabi niya, kaya natalo, kaya lumakas ang puwersa ng BBM, ay ng Duterte. Dahil kasi dun sa impeachment na yan eh. Pina-impeach nyo kasi si BP Sara. Ayan tuloy. Lumakas ang puwersa ng Duterte. 'Di ba? Tapos sabi pa ni Toby Tiangco, bakit kasi binayaran ninyo itong mga kongresistang ito para bumoto, para ma-impeach si BP Sara? Totoo ito. Meron talagang gapangan nangyari. Meron talagang bayarang nangyari. No, na binayaran itong mga kongresistang ito. Tinakot na hindi bibigyan ng proyekto kung hindi pipirma sa impeachment ni BP Sara. 'Di ba napakatapang ng kanyang revelasyon. So kung ikaw ay tanga-tanga, kung ikaw ay bobo o uto-uto, iisipin mo ngayon, oo nga no, the best talaga na ipalit kaya House Speaker Martin Romualdez, si Toby Tiangco. Pero kung titignan mo yung pinakamalalim na dahilan, bakit naging maingay si Toby Tiangco? Dahil papayag lamang ang administrasyong ito na mapalitan ang House Speaker, pero yung ipapalit lamang din nila kanilang kaalyado. Read between the lines. So papayag si Romualdez na siya ay bumaba bilang House Speaker, pero yung ipapalit ay kanilang mga kagrupo, kaalyansa o kapartido. So nangunguna na dyan siyempre si Toby Tiangco. Pumapangalawa dyan siyempre yung pinsan ni BBM sa Ilocos Norte. Siyempre yung Congressman Benitez. Yan. Yan po, no, si Congressman Benitez. Sila po yung pambato ng administrasyon na pumalit kay Martin Romualdez. Tapos nais nilang ipalabas na, papalitan ka na namin. Ayaw na ng tao sa iyo. Pero yan po ay kasinungalingan. Kaalyansa lamang din po nila yan. Okay. Mautak itong si BP Sara. Kinausap niya itong si Pulong Duterte. Kunin mo itong posisyon na ito. Dapat ikaw ang maging House Speaker. Pag ikaw ang naging House Speaker, so dahil nababasa
ni VP Sara yung galawan ng administrasyon, kino-convince niya ngayon yung kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte na kuhanin yung House Speakership. Ayan, kuhanin yung House Speakership. Syempre, lalong na-alarma itong mga nasa administrasyon. Bakit? Kasi, kapag naging House Speaker na po si Pulong Duterte at nag-umpisa na yung 20th Congress sa July 1. June 30, sabihin natin, mag-uumpisa na yung kanilang pamumuno. Yung pag-upo sa pwesto. Ipa-file ngayon muli ng Duterte Youth Party List yung impeachment complaint na isinampa nila prior election period. No? Prior election period. Ngayon, tatanungin ninyo ako, bakit kaya ipinal ng Duterte Youth Party List yung impeachment bago election? Alam naman nila na naka-recess yung Congress, ang tanga naman ng Duterte Youth Party List. No? Alam na nga niyang naka-recess ang Congress, alam na nga niyang mag-e-eleksyon, hindi na mahaharap ng mga kongresista yan, hindi na mahaharap ng mga senador yan, naka-recess pa nga sila. Napaka-tanga naman ng Duterte Youth Party List. Pero sa mga katulad nating matalino, no, yung mga nanonood diyan, no, yung mga naniniwala kay Duterte, matatalino, alam niyo to na ang purpose po noon ay mag-survey, pakiramdaman ang pulso ng taong bayan, pakiramdaman ang pulso ng mga kongresista. Alam naman nila na hindi yun magsasucceed. Kasi nasa konstitusyon, one impeachment must, should, and can be filed once in a year sa isang impeachable officer or official. So kapag nag-prosper yung impeachment na yon, tapos natapos yung election, another impeachment na naman yun. Wala pang isang taon. So violated na. Expired na kumbaga yung final nila. So alam po yan ng Duterte Youth Party List. Yun po ay nag-survey lang sila at ipinakita sa taong bayan, ipinakita sa kapwa kongresista at ipinakita sa mga senador. Hello, hindi lahat ng kongresista ay takot. Hindi lahat ng kongresista ay nababayaran at kayang bayaran. Hindi lahat ng kongresista ay walang paninindigan na kapag tinakot na hindi bibigyan ng programa, hindi bibigyan ng proyekto, ay hindi magiging successful or effective na kongresista. Hindi lahat. Meron pa ring mga kongresista talaga na kahit walang pondo, kahit hindi mo bigyan ng pondo, kahit takutin mo, ay hindi kayang tibagin. Yun po ang nais ipakita ng Duterte Youth Party List. That's why they filed an impeachment complaint against the president before the election. Diba? Itong si House Speaker Martin Romualdez, patola. Diba patola? Sabi niya ganun. Paano magpa-file ng impeachment complaint naka-recess nga ang Kongreso? Paano natin mahaharap yan, sabi niya. Sa kanya na mismo nanggaling. So, ibig sabihin, yung impeachment kay VP Sara, hindi pwedeng mag-umpisa kasi nga, naka-recess ang Congress. And there you go. Fast forward na tayo. Nalaman na natin na mayroon palang matatag, matapang, malakas ang loob na lumaban sa administrasyon. At kapag nakuha po ni Pulong Duterte ang speakership of the House,
bubuhayin nila ang impeachment complaint against the president. Kasi hindi naman po gumana yung 1-year period na nakasaad sa konstitusyon. Dahil hindi po tinanggap ng opisina ni Secretary General Reginald Velasco kasi nga absent doon si Reginald Velasco. Okay? So, eto na nga mga kaibigan. Lumabas yung trust rating survey ng Pulse Asia. 63% yung trust rating kay Duterte. 50% yung kay VP Sara. 32% yung kay President. Tapos nanalo pa yung mga Duterte sa Davao City. Nanalo pa yung mga kandidato na hindi naman nila kaalyado pero nakadikit sa mga Duterte. Alam naman po natin kung sino-sino yung mga yun. Si Isko Moreno, tapos si Bagatching, Baricuatro, Camille Villar, Amy Marcos, Marcoleta, and so on so forth. Okay. After the election kasi, Duterte Black po ang Senado. Duterte Black ang Senado. Ibig sabihin, kung ang impeachment ay sinasabing number games, very obvious, impeachment against the Vice President will not push through. Kasi nakuha na nila yung majority. Okay? So, eto na nga mga kaibigan. Magpa-file ng impeachment complaint ang Duterte Youth Party List kapag si Pulong Duterte ang naging House Speaker. Tanong, yung mga 240 congressmen na pumirma para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, yung iba dyan, una, pumirma dahil natakot na mawalan ng proyekto. Yung iba dyan ay pumirma dahil tatakbo pa. No? Tatakbo pa sa itong ang eleksyon. So, kailangan nila ng pondo, kailangan nila ng makinarya. So, sino-sino yung mga yon? Siyempre, si Congressman Jinky Beatrix Luistro, nanalo, napakinabangan niya yung pera. Obvious yun, na binayaran siya. Joel Chua, nanalo pa rin. So, pero yung dalawa na yun lang yung nanalo. So, natanggal yung karamihan. Benny Abante. Si Paduano, expired na yung kanyang Congress stint. Si Robert Ace Barbers, expired na din. Dan Fernandez, natalo. Raul Manuel, natalo. Arlene Brosas, natalo. Estela Kimbo, natalo. Franz Castro, natalo. Sino pa? Yung butanding na congresswoman, Pami Zamora, natalo. So, yung mga yun, obvious na yan. Yung mga natitira doon sa 240. Meron pa yan na pangarap na tumakbo sa susunod na halalan, which is sa 2028. At para manalo sila, nakita nila yung puwersa ng mga Duterte. Panigurado. Yan ay sisip-sip na sa mga Duterte. Regardless na si President pa ang pinuno ng bansa. Regardless na nandyan pa yung ilang alipores ni Romualdez. Kasi yung puwersa ng mga Duterte malakas. Malakas. Sa sobrang lakas, gagamitin nila yun para kumapit sa mga Duterte. So, kahit pumirma sila,
sa impeachment complaint against the VP Sara. Tapos na yung election eh. Tapos nakikita na nila yung puwersa ng Duterte. Okay? So, eto na nga. Dagdagan nyo na lang mga kaibigan, no? Kung ano pa po yung ibang mga grounds na maaaring gamitin laban kay President Bongbong Marcos Jr. whenever the impeachment complaint is filed against him. Okay? Ito po. Kaugnay po doon sa pagpirma ni Pangulong Marcos Jr. sa 2025 General Appropriations Act, nakikita ko na maaaring gamitin ito para gamiting grounds against him. Plunder or malversation of public funds. Plunder, it's because may mga pondo na inilipat from one agency to another. May mga funds na tinanggal, kinaltas sa ibang ahensya to National Treasury. May mga ibang bagay na kinuha at inilagay. Okay? Kagaya na lamang for example ng pondo ng DPWH na 1.1 trillion pesos. Okay? So, pasok na pasok at nakadokumento pa, pirmado pa ng Pangulo. Greatest malversation of public funds na nakadokumento mismo sa 2025 General Appropriations Act. Pangalawa, pinirmahan po ni President Marcos ang GAA na alam naman po natin na hindi dumaan sa legal, maayos at tamang proseso. Alam naman po natin na sa 2025 General Appropriations Act or budget, no? Nandyan po ipinasok nila yung mga programa na ginamit front, no? Ginamit in front, no? Pang front lamang. Pero ang totoo nun ay para bumili ng mga boto. Nandyan po yung TUPAD, AKAP, AIX, MAIP. Tinanggal, binawasan ang budget ng GSIS, SSS, for Peace, Malasakit Center, Land Bank of the Philippines, PhilBox, DOST, PhilHealth. Ipang-apat, creation of Maharlika Funds na hindi pa po nag-uumpisa. At kasalukuyan pong nanganganib ang Land Bank at PDIC. Yung pondo po ng PhilHealth na nilipat sa National Treasury, ginamit po sa peace and order na hindi po nararapat, inilagay po sa mga program, no? Unprogram projects. Siyempre, ito po yung pinakamatindi. There is 234 billion insertion sa 2025 General Appropriations Act. Funding programs that is already been funded. Isa na po dito yung Panay Guimaras Negros Bridge na nangutang na nga po ang Pilipinas sa Import-Export Bank ng Korea. Ang halaga po 174.49 billion pesos. Napanood po natin yan at napakinggan during the Supreme Court hearing, no? At ang nagtanong po ay si Justice Amy Lazaro Javier. Okay? Tapos bayad na yung tulay, pinondohan pa noong 2022 sa GAA, amounting to 50 million. Tapos pinondoan muli noong 59 million noong 2023. Kaya galit na galit si si Justice Amy Lazaro Javier. Siyempre, ito po yung pinakamatinding ebidensya laban sa kanya. Yung pag-aresto kay former President Duterte sa ICC. Sabi niya kasi, hindi tayo makikipag-ugnayan, hindi tayo makikipag-cooperate, hindi na tayo miyembro ng ICC.
Sumulat pa siya kay BP Sara, sabi niya, hindi natin isusuko si President Duterte dahil hindi na tayo member. Yung bagay na yun ay panlilin lang. That's betrayal of public trust. Pinaniwala niya ang maraming tao na hindi siya makikipag-ugnayan, makikipagtulungan sa ICC. And yet, natuklasan natin sa Senate probe ni Senator Amy Marcos na pinlano talaga nila na maipadakip dalhin sa ICC si Duterte. Kasama na dyan yung Oplan Horus na 80 pages. Kasama na dyan yung pagpupulong ni DILG Secretary John Vic Remulla with the President, Eduardo Año at Gibo Teodoro. Pinagplanuhan po talaga. So that's betrayal of public trust. Siyempre dahil malinaw po yung ebidensya ni Senator Amy Marcos, nag-file po ng complaint si Amy Marcos sa Office of the Ombudsman doon sa mga taong involved sa pagpapadakip kay former President Duterte. Siyempre, yung impeachment complaint na isinampa kay BP Sara, imposibleng wala pong alam dyan ang Pangulo. Yung maling pag-aresto, hindi po makatarungan kay Pastor Apollo Kibuloy. At ito pa po, yung plunder and betrayal of public trust or malversation of funds, nasaan po ang pinagbentahan ng gold reserves sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At ito po ang pasabog ni Attorney Nicholas Kaufman nang siya ay tinanong kung ano na ang mangyayari sa ICC. Gayong ang Chief Prosecutor na si Karim Khan ay bumaba sa kanyang pwesto. It's because of the case na kinakaharap niya ngayon sa kasalukuyan. It's sexual case. Sexual misconduct ang kinakaharap ni Karim Khan. Ang sabi ni Attorney Nicholas Kaufman, walang kinalaman yung kaso against Karim Khan, no? Dito kay Duterte. Because ang totoong prosecutor dito ay nasa Manila at nakaupo ngayon sa Malacanang. Ginamit lamang ni President Bongbong Marcos Jr. ang kahinaan ng ICC. Ginamit niya ang opisina ni Karim Khan. Ginamit niya ang Chief Prosecutor sa kanyang political agenda as a tool para ipatapon, para ipakidnap si President Duterte. Ginamit niya. Pero ang totoong prosecutor ay si BBM. Ngayon, ang tanong po ng isang reporter, makakauwi pa ba si President Duterte? Dahil illegal, hindi makatao, hindi tama, labag sa batas, labag din sa Rome Statute of the ICC, ang pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kung babasehan natin ang saligang batas na yan, ang mga batas at mga jurisprudence na yan, hindi makakauwi si former President Duterte sa Pilipinas. Ang tanging solusyon para mapauwi si Duterte sa Pilipinas ay bawiin siya ni BBM. Nagets nyo mga kaibigan? Bawiin siya ni BBM. Pansin niyo, nagpa-file ba ng interim release si Attorney Nicholas Kaufman sa ICC? Di ba hindi? Kasi illegal nga yung pagkuha sa kanya. Bakit i-request ang interim release? Illegal nga. Ibig sabihin, hindi ICC ang nagpahuli sa kanya. Si BBM mismo ang nag-surrender. Therefore, para lang yan bangko. Nagdeposito ka, ikaw din yung magwi-withdraw. So, dineposit mo sa ICC si Duterte, bawiin mo. Kapag hindi mo binawi yan, yan na ang katapusan ng karir mo.
And so mga kaibigan, I don't know kung mag-a-agree kayo dito sa aking napansin, no, at na nakikita doon sa sitwasyon. Kasi hanggang sa ngayon, mga kaibigan, ay wala tayong nababasa, wala tayong naririnig, wala tayong napapanood na ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, Attorney Dob Jacobs at iba pa, no? Ay wala naman pong ipina-file na interim release, no, para kay former President Duterte, no? At kung iintindihin ninyo yung huling interview ni Attorney Nicholas Kaufman, sinabi niya na wala naman sa ICC ang totoong prosecutor. Ang totoong prosecutor ay nasa Manila at nasa Malacanang, nasa palasyo. So, ibig sabihin nito, walang kinalaman si Chief Prosecutor ng ICC na si Karim Khan. So, bumaba man siya sa pwesto o hindi, wala pong kinalaman yon sa pagkakaaresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ang ibig sabihin po dito ni Attorney Nicholas Kaufman is that parang ito ay bangko. Nagdeposito ka ng pera sa isang bangko, ikaw yung authorized na mag-deposit, ikaw lamang din yung may karapatang mag-withdraw ng pera mo. Hindi ito pwedeng i-withdraw ng iba. Kahit magbigay ka pa ng authorization, kahit magbigay ka pa ng special power of attorney, kapag milyon ang wini-withdraw mo o malaking halaga ang wi-withdrawin mo, hindi po uubra ang authorization, hindi po uubra ang special power of attorney. No? Dahil pera mo ang pinag-uusapan dito. Maaring tinakot ka lamang kaya mo wini-withdraw, kaya ka nagbigay ng authorization ng SPA. Yun po ang iniiwasan ng mga bangko. So, ganun din po no ang sitwasyon ngayon ni former President Duterte. So, ang mayroong karapatang mag-withdraw, bumawi, ay si President Bongbong Marcos Jr. Kaya nga sabi dito, kinakailangan dito ng maayos na diplomasya. Yun po yung sinasabi ni Attorney Nicholas Kaufman. Kaya, mga kaibigan, no, kung naiintindihan po ninyo yung sinasabi ni Attorney Nicholas Kaufman at nababasa po ninyo yung nais niyang sabihin, siguro panahon na para sabihan natin si President Bongbong Marcos Jr. kung ano ang tamang dapat niyang gawin.